Ako si Sarah Johnson, 40 taong gulang, isang babaeng negosyante mula sa United Kingdom na sanay sa tagumpay. Ang pangalan ko ay kasing kahulugan ng e-excellence sa larangan ng real estate investment at mga luxury hotel sa buong Asia. Ang aking batas ay simple at walang awa, bilis, epesyente, at pinakamataas na kita. Wala akong sinasayang na segundo. Sa London, ang bawat minutong lumilipas na walang output ay isang krimen. Nang ipadala ako sa Pilipinas para sa bago kong proyekto, dala ko ang parehong mentalidad. Bumili ako ng isang malawak na lupain sa lalawigan ng Batangas, isang lugar kung saan ang matatayog na bundok ay humahalik sa dagat. Nakita ko ang potensyal, ang tanawin ng Bulkan Taal sa di kalayuan, ang sariwang hangin, at ang luntiang kapaligiran. Ang plano ko ay magtayo ng pinakamarangyang 5-star eco-resort sa buong bansa. Paglabas ko pa lang ng Ninoy Aquino International Airport, sinalubong ako ng isang sampal ng init. Hindi ito ang init na nakasanayan ko sa Europa, ito ay init na may halong lagkit, usok, at ingay. Sumakay ako sa aking luxury lalgi. Ang trapiko sa EDSA ay isang bangungot na gumagapang. Ang mga bus, jeepney, at motorsiklo ay nag-aagawan sa kalsada na parang walang sinusunod na linya. Ang bagal, naisip ko sa Ingles habang tinatanaw ang kaguluhan sa labas ng bintana. Ang bansang ito ay gumagalaw sa slow motion. Ang kabagalan ay isang sakit. Ang oras ay pera. Kailangan kong baguhin ang kulturang ito pagdating ko sa site. Nang makarating kami sa Batangas matapos ang ilang oras na biyahe sa SLEX at Star Tollway, naramdaman ko ang pagbabago ng hangin. Mula sa aspalto ng syudad, napalitan ito ng mga puno ng niyog, kape, at mga bahay kubo sa gilid ng daan. Ngunit kahit dito, ramdam ko ang bagal. Ang mga tao ay naglalakad ng marahan, ang mga tricycle ay usad pagong, at tila walang nagmamadali. Agad kong ipinatawag ang aking general contractor, isang Pilipinong inhenyero. Sa isang makeshift office sa gitna ng construction site, hinarap ko siya. Ang boses ko ay matigas, walang halong emosyon. Gusto kong matapos ang resort na ito sa loob ng 8 buwan, deklara ko habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Kung matatapos ninyo ng mas maaga, bibigyan ko kayo ng malaking bonus. Pero kung mahuhuli kayo kahit isang araw, babawasan ko ang inyong bayad. Naiintindihan mo ba? Tumango ang kontratista, ngunit nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Kamot-ulo siyang sumagot, Imea. Sarah, susubukan po namin. Pero alam niyo po, mahirap kalabanin ang panahon dito. Madalas ang bagyo at may mga tradisyon po kami sa pagtatayo. Kailangan nating igalang ang lupa. Ang pagmamadali ay madalas nagdadala ng aberya. Hindi ko nagustuhan ang sagot niya. Excuses, naisip ko. Alam kong ang pinakamalaki kong kalaban dito ay hindi ang panahon, kundi ang kultura ng mamayana ni o bahala na. Sinimulan ko ang aking inspeksyon sa supply chain. Gusto kong maging farm-to-table ang konsepto ng aking resort. Kailangan ko ng supplier ng pinakamataas na kalidad ng kapeng barako at black pepper na tanyag sa Batangas. Ipinakilala sa akin si Mang Pedring, isang magsasaka na nasa edad 50. Ang balat niya ay sunog sa araw, ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kapayapaan. Sinalubong niya ako ng isang mahinahon at mainit na ngiti. Mang Pedring, panimula ko, direkta sa punto. Kailangan ko ng consistent supply. Kailangan ko ng 100 kilos ng premium Barako coffee beans at pepper bawat buwan para sa aking resort. Kaya mo bang garantiyahan ang bilis at dami ng delivery? Ngumiti si Mang Pedring, tila hindi natitinag sa aking authoritative tone. Nga. Sarah, ang kapeng Barako po ay hindi minamadali. Kailangan ito ng tamang panahon para mahinog. Inaalagaan po namin ito na parang anak, may halong pagmamahal at malasakit. Magsusupply po ako base sa kalidad, hindi sa dami. Hindi po natin mapipilit ang puno ng kape na magbunga ng mabilisan gamit lang ang pera. Nainis ako. Pakiramdam ko ay kinakausap ako ng isang taong ayaw umunlad. Naisip ko, ito ang rason kaya hindi sila makasabay sa global market. Masyadong sentimental. Walang efficiency. Ang pananaw namin ay magkasalungat. Ako, nakatuon sa maximum profit sa pinakamabilis na panahon. Sila, nakatuon sa pagpapanatili ng kalidad sa mahabang panahon. Nagdesisyon akong ipitin sila.
Kailangan kong baguhin ang kultura ng kabagalan na ito para magtagumpay ang proyekto ko. Ako si Sarah Johnson at hindi ako naghihintay para sa kahit sino. Sa London o Singapore, ang pagiging huli ay nangangahulugan ng pagkawala ng kontrata. Ngunit dito sa probinsya, ang pagiging huli ay tila isang lifestyle. Nagpatawag ako ng pangalawang meeting kay Mang Pedring. Hiningi ko na magdala siya ng samples ng kanyang kape at paminta para sa quality testing ng aking mga chef. Dumating si Mang Pedring huli ng 30 minuto. Pagpasok niya, nakangiti pa rin siya at bumati ng magandang umaga po, niya. Sarah. May dala siyang maliit na supot na gawa sa katsa. Sumabog ang pasensya ko. Mang Pedring. You are late. Sa mundo ng negosyo, ang pagiging huli ay kawalan ng respeto. At iyan lang ba ang dala mo? Napakakaunti ng sample na ito. Paano ito matitikman ng buong team ko? Umupo si Mang Pedring ng dahan-dahan. Hindi siya nagpakita ng takot. Pasensya na po sa pagkahuli, ina. Sarah, paliwanag niya sa malumanay na Tagalog. Naghihintay po kasi ako ng tamang oras. Pinili ko po isa-isa ang mga butil na ito kaninang madaling araw habang hamog pa. Ito po ang pinakamagandang klase. Hindi po namin ito pinitas ng basta-basta. Ang kape pong ito ay tumubo sa ilalim ng lilim ng malalaking puno. Hindi po natin pwedeng madaliin ang kalikasan. Hindi ako nasiyahan sa kanyang romantikong paliwanag. Naiintindihan ko ang tungkol sa kalidad, sagot ko ng madiin. Pero may mga kliyente akong hindi marunong maghintay. Kailangan ko ng bilis. Bakit hindi ka gumamit ng chemical fertilizers para bumilis ang paglaki at dumami ang ani? Mas malaki ang kikitain mo. Umiling si Mang Pedring. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ma'am, ang lupa po namin ay sagrado. Ipinamana pa po ito ng aking lolo. Kung gagamit po ako ng matatapang na kemikal, mamamatay ang lupa. Hindi ko po pwedeng ipagpalit ang kalusugan ng lupa para lang sa mabilisang pera. Kailangan ko pong siguraduhin na may matatamnan pa ang mga anak at apo ko. Napagtanto kong ang priority niya ay sustainability, pagpapanatili. Pero para sa akin, ang sustainability ay dapat may kasamang profitability. Ang tawag ko sa ginagawa niya ay pagmamatigas. Susubukan ko ang sample mo, sabi ko sa kanya nang may pagbabanta. Pero maghanda ka. Kung makakahanap ako ng ibang supplier na mas mabilis at mas madaling kausap, ililipat ko ang kontrata. Umiti lang si Mang Pedring. Sige po, ina. Sarah. Tikman niyo po. Ang kalidad na mismo ang magpapakilala sa sarili niya. Natapos ang blind taste test ng aking mga chef. Ang resulta ay hindi maikakaila. Ang kapeng barako at paminta ni Mang Pedring ay perpekto. Ang aroma ay matapang pero may smooth finish. Wala akong masabi sa lasa. Ngunit ang presyo. Ito ay mas mahal ng 50% kumpara sa mga commercial suppliers mula sa ibang reyon o sa Vietnam. Nag-set up ako ng final negotiation. Ang layunin ko, baratin ang presyo. Ang negosyo ay sining ng panalo. Mang Pedring, panimula ko. Inaamin ko, maganda ang produkto mo. Pero ang presyo mo ay hindi katanggap-tanggap. Kailangan kong kumita ang resort. Marami akong pwedeng pagkunan na mas mura. Inasahan kong matataranta siya. Sa halip kalmado pa rin siya. Nga. Sarah, ang kapeng barako ng Batangas ay hindi lang basta kape. Kasama po sa presyong iyan ang dangal ng mga magsasaka. Ang halaga po niyan ay ang pag-aalaga namin sa lupa sa loob ng maraming henerasyon. Mano-mano po ang gawa namin, walang makina, walang kemikal. Dinagdagan ko ang pressure. Naiintindihan ko ang sentimiento mo. Pero ako ang pinakamalaking buyer na darating dito. Kung ibababa mo ang presyo ng 20%, bibigyan kita ng kontrata sa loob ng 3 taon. Siguradong kita na yon. Tumango si Mang Pedring, tila naintindihan ang lohika ko, ngunit pagkatapos ay nagpaliwanag siya ng isang konseptong hindi ko maintindihan. Ma'am, mayroon po kaming kooperatiba dito. May pinagkasunduan po kaming base price. Kung ibebenta ko po ng mas mababa sa presyo ng kapitbahay ko para lang makuha ang kontrata nyo, babagsak po ang kabuhayan nila. Sa kultura po namin, ang tawag dito ay bayanihan. Nagtutulungan po kami. Hindi po kami naghihilahan pababa.
Pinoprotektahan namin ang isa't isa. Natigilan ako. Hindi sila nagkukumputensya, sila ay nagkakaisa. Mas pinili nilang maging tapat sa komunidad kaysa kumita ng malaki bilang individual. Naisip ko, ito ang tibay na wala sa Western business world. Kami ay nagpapatayan para sa pinakamababang presyo, samantalang sila ay nagkakaisa para sa tamang halaga. Sinubukan ko ang huling alas ko. Paano kung hindi ko tanggapin ang presyo mo? Hindi ka ba nanghihinayang sa kikitain mo? Ngumiti si Mang Pedring ng may sinseridad. Nanghihinayang po, syempre. Pero naniniwala po kami na kung talagang maganda ang produkto namin, darating ang tamang kliyente na marunong magpahalaga dito. Hindi po namin ibebenta ang aming prinsipyo. Naramdaman kong walang saysay ang kapangyarihan at pera ko sa harap ng prinsipyo nila. Napabuntong hininga ako. Pumayag ako sa presyo niya. Tanggap ko na si Mang Pedring bilang supplier, pero may bagong problema. Habang tinitingnan ko ang blueprint ng resort, nakita kong kailangan namin ng mas malaking infinity pool. Ang lugar na kailangang tayuan ng expansion ay tumatama sa isang maliit na kapirasong lupa sa gilid ng property ko, isang maliit na taniman ng kape na pag-aari ng aking kapitbahay. Tinawag ko ang aking arkitekto, si Arch. Marco. Siya ay isang 35 anyos na Pilipinong nag-aral sa Europa, ngunit bumalik sa Pilipinas para tumulong sa pag-unlad ng lokal na disenyo. Marco, utos ko. Kailangan nating bilhin ang lupang iyon at patagin ang taniman ng kape. Kailangan ko ng mas malaking pool para ma-attract ang mga high-end tourists. Kitang-kita ko ang pagtutol sa mukha ni Marco. Nga. Sarah, sigurado po ba kayo? Hindi lang po basta lupa yan. Parte po yan ng heritage ng komunidad. Kung gigibain natin yan, magagalit ang mga tao. Marco, sagot ko nang naiinis. Kailangan natin ang pool. Business requirement yan. Maliit lang naman na taniman yan. Babayaran ko sila ng malaki. Money talks. Umiling si Marco. Ma'am, hindi niyo po naiintindihan ang halaga ng lupa dito sa Pilipinas. Para sa amin, ang lupa ay parang ina, ito ang nagpapalamon sa amin. Ang kape ay pamana ng Batangas. Kung sisirain nyo yan para lang sa swimming pool, para nyo na ring tinapakan ang pagkatao ng komunidad. Masyado kang madrama, Marco, malamig kong sagot. Ako ang may-ari ng resort na ito. May karapatan akong gawin ang gusto ko. Ang pagmamahal sa lupa ay hindi nagbibigay ng return on investment. Tinitigan ako ni Marco sa mata. Alam ko pong legal ang gusto nyo. Pero bilang arkitekto, trabaho kong balansihin ang istruktura at kalikasan. Naniniwala po kami sa respeto sa kapaligiran at kultura. Ang mga turista ay pumupunta dito para sa peace of mind at ganda ng kalikasan, hindi para sa pool na walang koneksyon sa lugar. Bibilhin ko ang lupa pag mamatigas ko. Tapos ang usapan. Pinuntahan ko ang may-ari ng lupang iyon, si Lola Ising, Aling Nena, isang matandang babae na nakatira sa isang simpleng bahay kubo. Inalok ko siya ng presyong 3 beses na mas mataas sa market value. Tiningnan lang ni Lola Ising ang tseke nang may malungkot na ngiti. Hiha, sabi niya sa akin. Mahalaga ang lupang ito sa pamilya ko. 40 taon na akong nagtatanim ng kape dito. Dito ko pinalaki ang mga anak ko. Ang pera ay nauubos, pero ang alaala at ang lupa, hindi. Hindi ko maipapalit ang sentimental value nito sa pera. Doon ko napagtanto na ang prinsipyo nila ay hindi nabibili. Nagsimula akong magduda sa aking mga plano. Pagod na ako sa pakikipagtalo kay Marco at sa pagtanggi ni Lola Ising. Napagtanto kong ang bilis at pera, ang aking mga pangunahing sandata, ay walang talab dito. Nagpasya akong bisitahin ang farm ni Mang Pedring ng personal. Gusto kong maintindihan kung bakit ganoon na lang ang koneksyon nila sa lupa. Pagdating ko, naabutan ko si Mang Pedring na nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Hindi siya gumagamit ng sprayer ng pestisidyo. Sa halip, mano-mano niyang binubunot ang mga damo sa paligid ng bawat puno ng kape. Pawis na pawis siya. Mang Pedring, tanong ko. Bakit hindi ka gumamit ng makina o weed killer? Makakatipid ka ng ilang linggong trabaho. Tumigil si Mang Pedring, nagpunas ng pawis gamit ang kanyang good morning towel, at mumiti. Nga. Sarah, ang mga puno pong ito ay parang mga anak ko.
Kung lalagyan ko ng laso ng lupa, para ko na ring nilason ang mga anak ko. Gusto ng lupa ang haplos ng kamay. Ipinaliwanag niya ang siklo ng buhay ng kapeng barako. Para makuha ang perfect quality, kailangan mong maghintay ng ilang taon bago mamunga ng maayos ang puno. Hindi kami nagmamadali. Ang panahon ay hindi kalaban, ang panahon ay kakampi ng kalidad. Tumayo ako doon, nakatingin sa kanya. Sa London, ang investment na kailangan ng 3 taon bago kumita ay itinuturing na failure. Gusto namin ang kita sa loob ng 6 na buwan. Napagtanto ko ang magkaibang pananaw namin sa pasensya. Para sa akin, ang pasensya ay kahinaan. Para sa kanya, ang pasensya ay respeto sa kalikasan. Hindi ka ba naiinip, tanong ko? Hindi po, ma'am, sagot ni Mang Pedring. Mabagal po ang buhay dito sa probinsya. Iyan po ang ganda nito. Kapag marunong kang maghintay, mas masarap ang lasa ng tabumpay. May kaluluwa po ang kape namin. Naramdaman kong lumuwag ang dibdib ko. Sa sobrang bilis ng buhay ko, nakalimutan ko ng huminto at namnamin ang mga bagay. Hiningi ko kay Mang Pedring na ikwento ang kasaysayan ng kape nila. Dinala niya ako sa isang lumang bahagi ng taniman. Alam niyo po, Sarah, panimula niya ng may halong lungkot. Noong unang panahon, ang Batangas ang isa sa pinakamalaking producer ng kape sa mundo. Pero tinamaan kami ng sakit ng kape, tapos dumating ang gyera. Halos maubos ang mga taniman. Tinuro niya ang isang matandang puno na baluktot na ang sanga. Nang bumalik ang kapayapaan, bumalik din kami, ang mga magsasaka. Wala kaming pera. Ang meron lang kami ay pag-asa at ang lupang ito. Nagsimula kami sa wala. Pinulot namin ang mga natitirang buto at itinanim muli ng may kasamang luha at pawis. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Kaya ang kape pong ito ay hindi lang basta inumin. Ito ay simbolo ng pagbangon ng mga Batangweno. Ang halaga nito ay ang katatagan ng aming mga tao. Parang sinaksak ang puso ko. Ang plano kong gibain ang taniman ni Lola Ising para sa swimming pool ay biglang nagmukhang isang krimen laban sa kasaysayan. Sinubukan kong tawaran ang halaga ng buhay nila. Mang Pedring, sabi ko, at sa unang pagkakataon, naging malambot ang boses ko. Patawarin mo ako sa pagiging makasarili ko. Hindi ko alam ang kwentong ito. Ayos lang po yon, ina. Sarah. Ngayon, naiintindihan niyo na. Ang lupa ang pinakamagaling na guro. Naglakad ako sa gilid ng bundok, tinatanaw ang dagat at ang bulkan sa malayo. Ang katahimikan ng gubat ay kabaligtaran ng ingay sa utak ko. Nakita ko kung paano gumalaw ang kalikasan. Ang mga puno ay lumalaki ng dahan-dahan. Ang mga hayop at insekto ay may sariling ritmo. Ang oras ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay ang pag-iral. Natutunan ko na ang kahusayan, excellence, ay hindi nakukuha sa pagmamadali, kundi sa paggalang sa proseso. Ang stress at pagod ko sa London ay dahil sa paghahabol ko sa oras. Mayaman ako pero wala akong kapayapaan. Naisip ko si Mang Pedring at ang komunidad. Mabagal sila magtrabaho pero pulido at walang mali. Malalim ang koneksyon nila sa pamilya at lupa. May oras silang tumawa at maging masaya. Ako, si Sarah Johnson. Mabilis pero laging pagod. Malaki ang bank account pero disconnected sa pamilya. May kita pero walang kalusugan. Napagtanto ko na ang kasakiman ko sa oras ang pinakamalaki kong kahirapan. Sinubukan kong bilhin ang kaligayahan pero sinira ko ang sarili kong oras. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Marco. Iba na ang tono ng boses ko, may respeto at pagpapakumbaba. Marco, kanselado na ang plano para sa swimming pool expansion. Hindi natin gigibain ang taniman ni Lola Ising. Patawarin mo ako sa naging asal ko. Narinig ko ang gulat at tuwa sa boses ni Marco. Talaga po, ina. Sarah? Napakagandang desisyon po niyan. Gusto kong baguhin mo ang disenyo. Gusto kong maging parte ng guest experience ang coffee farm. Gusto kong ang kabagalan ng probinsya ang maging branding natin. Nagpatawag ako ng meeting kasama sina Marco, Mang Pedring, at Lola Ising. Humihingi ako ng tawad sa inyong lahat, sabi ko. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na yaman ng lugar na ito ay ang kultura at kalikasan. Ang resort na itatayo natin ay magiging modelo ng sustainability.
Pagpreserba sa kape, gumawa kami ng pathway o daanan sa loob ng farm ni Mang Pedring at Lola Ising. Ang mga bisita ay pwedeng maglakad doon at matuto kung paano magtanim at mag-ani ng kape. Tulong sa komunidad, pumirma ako ng long-term contract kay Mang Pedring sa presyong gusto niya. Nangako ako na hindi ko sila mamadaliin. Eco-friendly design, ginamit ni Marco ang mga lokal na materyales tulad ng kawayan, adobe, at kahoy. Ang resort ay tila naging parte ng bundok, hindi kalaban nito. Bumalik ako kay Lola Ising at humingi ng tawad. Hinawakan niya ang kamay ko at mumiti. Hiya, pinatawad na kita ng lupa. Ngayon, naiintindihan mo na ang wika ng kalikasan. Natapos ang resort sa loob ng 14 na buwan, 6 na buwan na mas huli sa orihinal kong deadline. Pero ang resulta ay kamangha-mangha. Ang Batangas Heritage Retreat ay hindi lang basta hotel. Ito ay naging santuwaryo ng kapayapaan. Ang mga high-end guests ay hindi naghanap ng malaking pool, mas na-appreciate nila ang katahimikan, ang sarap ng kape ni Mang Pedring, at ang kwento ng katatagan ng mga tao. Natutunan ko na ang tunay na kita ay hindi nanggagaling sa bilis, kundi sa tiwala at katapatan. Sustainable profit, ang mga bisita ay masayang nagbabayad ng mahal dahil alam nilang sinusuportahan nila ang lokal na kultura. Ang in-slow life, ang naging pinakamahalagang luxury na inaalok namin. Halaga ng paghihintay, natutunan ko kay Mang Pedring na ang paghihintay ay nagbibigay ng oras para mahinog ang kalidad. Nagsimula na rin akong mamuhay ng mabagal at mas naging masaya ako. Tiwala ng komunidad, kasosyo ko na ngayon ang komunidad. Binura ko na ang luma kong batas na maximum profit. Ang bago kong batas ay maximum respect. Nagpasya akong manatili dito sa Pilipinas ng mas matagal. Hindi na ako dayuhan na nag-uutos, ako ay naging parte na ng pamilya ng Batangas. Ang kalikasan ay hindi nangangailangan ng ginto, gusto nito ng respeto. Ang pinakamagandang investment ay hindi sa stocks, kundi sa lupa at sa mga taong nag-aalaga dito. Pumunta ako dito para kumita, pero ang nahanap ko ay balanse.